We're live, Doc Lisa. Magandang Ah, araw sa kanila. Nag-live tayo ulit para sa inyo. mm, Meron tayong iniisip ko kasi yung mga topic na makakatulong sa kababayan natin. Naisip ko merong mga 5 sintomas na kadalasan binabaliwala ng mga kababayan natin pero posibleng delikado yung sakit eh. Kaya ituturo natin itong 5 sintomas, aalamin nyo kailan tayo kailangan magpa-check sa doktor at kailangan pwedeng home remedy lang mga tinuturo natin. So, umpisahan natin na 5 symptoms na hindi dapat baliwalain. Doc Lisa, Umpisahan share natin. ko lang muna. Ang number one ay yung indigestion o parang impacho, yung hindi matunawan. Ito yung nararamdaman mo kapag kumain ka ng mga matataba at mamantikang pagkain, lalo na pagkatapos ng isang party o ng isang buffet na inattendan mo. Tapos, kung maanghang, nagsigarilyo, may alak, nararamdaman mo rin yung pagkakaroon ng hindi matunawan. Bakit kailangan nating bantayan ang ganitong mga sintomas? Kasi minsan, mapapansin nyo, dito siya sa may bandang sikmura. Tapos, maya-maya, lilipat dun sa may kanan. Kapag naramdaman nyo iyon, tapos yung sakit niya, hindi halos kayong makalakad, ganun daw kasakit yon, maaaring nagkakaroon tayo ng sintomas ng acute appendicitis. Ito daw napakasakit at saka yung lakad nyo nga halos hindi nyo maihakbang. So isa yon sa senyales na baka meron tayong acute appendicitis. Yun kailangan na aagapan. Ang isa pang example nun ay yung pagkakaroon ng bato sa abdo or gallbladder stones. Ganon din, pagkakain ng mamantika o matataba, biglang sasakit sa kanang bahagi ng inyong tiyan. No. Bali, ang sinasabi po natin, naging topic ko kasi yung indigestion, yung impatcho. Minsan, iisipin nyo, ay, impatcho lang yan, baliwala lang yan. Pwede natin isipin baliwala lang yung sakit sa tiyan. Siguro kung bata ka lang, 20 years old, di walang kaso. Pero kung medyo may edad na, palagay natin 40, lalo na kung senior citizen, tapos sumasakit ang tiyan, kami mga doktor, iba na iniisip namin. Lalo na kung sobrang sakit, pabalik-balik tulad ng sinabi ni Doc Lisa, pag masakit ang tiyan, buong tiyan yan, di mo masabi, mamaya appendix na pala, di ba? Minsan yung sumasakit yung tiyan pag kumain ka ng mga matataba, mamantika, gallbladder stone na pala yan. Alam niyo yung gallbladder stone? Pwedeng magbara yan, gallstone yan, sumasakit yan at inooperahan. So, merong mga sakit sa tiyan na hindi dapat binabaliwala. Doc Lisa? Ang tawag sa Tagalog nun, bato sa abdo. So, wag natin i-interchange o ipapalit dun sa bato. Kidney stones po yun. So, meron tayong tinatawag na gallbladder stones or gallstone or bato sa abdo. Paano nyo malalaman kung impatcho lang o gallbladder stone na ba o appendix na ba o cancer na ba sa bituka? Mahirap masabi. Meron lang tayong mga clues eh. Kung gusto niya talaga 100%, pwede ultrasound natin yung buong tiyan. Kung gusto masilip yung sikmura mismo, nagagastroscopy. Yung naglalagay ng dito, parang Tubo. instrumento, tubo, makikita yung tiyan, pero mahal yon. Kung takot tayo sa colon cancer, merong colonoscopy, pero medyo mahal din yon. Tsaka isang procedure pa yon. Yun ang mga definite na malalaman natin. Pero ang tinuturo namin sa iyo, kung bata pa, tapos masakit-sakit lang ang tiyan, pwedeng ah, sundin lang yung mga tips natin. Di ba? Yung tips ko sa impatcho, sa sikmura, inom lang ng tubig, kain lang ng saging. Pero may mga possibilities na masama na pala to. Ang binabantayan nating signs, yung pag dumumi, kulay itim, yun talaga, bad sign yun eh. O, pag kulay itim, ibig sabihin may dugo yun. Tsaka may kakaibang amoy. Kung ang dumi mo dati, brown, tapos biglang medyo kulay brown-black, may itim na, Doc Lisa. Diba, melena tawag. Ibig sabihin, dumudugo yung tiyan. Baka may ulcer ka na. O may bukol doon. Ang mga namumutla,
'Di ba? Bakit namumutla? Masakit 'yan, namumutla. Nilalagnat. 'Yan. So hindi rin. So pag sakit sa tiyan at pabalik-balik at feeling mo kakaiba, kailangan papacheck tayo. Ang first step yung ultrasound ng tiyan. Medyo makikita na kung may problema ka sa kidneys o may problema ka sa gallbladder. Alam ko kasi, Doc Lisa, na syempre nagtitipid sila, takot sila pumunta sa doktor. Kasi pagpunta nila sa doktor, paano ko sabihin, colonoscopy, 30,000-40,000. Paano kung, alam ko iniisip paano kung hindi ka napapakawalan, dadaling ka na, i-admit na agad. Lahat may fear Kahit ako may takot Kaya ako nga, pinipili ko yung doktor na medyo, yung kilala ko, dito naman libre Kahit anong sakit nyo sa akin, maayos naman yan, di ba? Kung impatcho lang, di home remedy lang, panoorin mo live natin. Kung ulcer, may gamot. Kung gallbladder, may opera. Di ba? Kahit cancer, stage 1, stage 2, makukuha pa rin naman yan So, mas maganda wag matakot at ito na nga tinuturo natin. So yung mga sakit-sakit sa tiyan, lalo na yung sobrang sakit, ang appendix sa kanan. Okay? Pero pag sa kaliwa sa ibaba, nandun din yung rectum, yung colon, binabantayan din natin yun. So pag biglang mangyari sa inyo yan, kanino kayo magpapatingin? Ang linya po ng doktor na tumitingin dyan ay yung tinatawag na gastroenterologist o sila yung doktor para sa tiyan. So, sila po din yung gumagawa ng mga endoscopy, colonoscopy. Marami silang alam tungkol sa tiyan. Yes, surgeon. Pwede rin sa surgeon, sa cirujano. Okay? Kasi yung iba nga nakakatakot. Kaya ngayong oras nga namin, binibigay namin sa inyo, kasi nga 10 million followers tayo. Mga pasyente ko, puro charity na lang po. Meron kasi nagko-comment, Doc Lisa, paano magpapacheck. Hindi na namin makita lahat Actually, 13 years na kami, hindi sumisingil kahit kanino. Wala na nga kaming private clinic. Diyan na lang sa medical mission tsaka sa pagtulong po sa inyo. Kasi mas marami kami naaabot pag nagsalubong tayo, yan, libreng check-up. Walang problema. Lahat na makita ko. So, 1, indigestion, ingat. Number 2, pamamanhid. Okay? Merong mga pamamanhid na hindi naman delikado. Minsan, pumanhid ng kamay, carpal tunnel, manhid ang paa, pwedeng diabetes or nagkakaedad 'di ba manhid. Pero yung manhid sa ibang manhid sa balakang, pwedeng minsan muscle pain, naiipit lang. Pero merong manhid dito sa may balakang na stroke pala. Yan ang delikado. May manhid na stroke Minsan, paano mahuhulaan kung manhid sa nerves, manhid sa stroke? Minsan mahirap masabi. Hindi naman lagi yung stroke na paralyzed ka ng kalahating katawan. Hindi laging ganoon Minsan merong manhid na pa konti-konti lang pero masama na pala. Doc Lisa, mga tips sa manhid? Anong doktor ang nagda-diagnose ng mga manhid? Ang tawag po doon, neurologist. N-E-U-R-O, neurologist. So, doktor para sa utak at para sa mga nerves. Lahat po ng ospital may neurologist. Isa itong mga dapat nating bantayan, yung pamamanhid kasi ayaw nga natin yung senyales ng stroke. Yes. So, pag manhid, kadalasan basta yung mga kabataan, medyo mas safe pa. Palagay ko, paano kabataan? Mga 20, 25 years old. Pero ngayon, Doc Lisa, nakita ko maraming kabataan, kahit 30 years old pa lang, ang dami ng mga sakit. Ang dami ng mga sakit. Bakit? Siguro, iba yung internet ngayon Iba yung stress ngayon Masyado mabilis yung galaw ng buhay. Minsan yung kabataan, sige, trabaho, pagod. Kala mo, walang katapusan Pero yung katawan natin, may breaking point yan. Tandaan yung katawan natin, hindi yan Incredible Hulk na Superman. May time pag talagang binugbog mo yung katawan mo, bibigay talaga yan. Bibigay sa high blood, bibigay sa stroke, bibigay sa heart attack. May limit may age Kaya kahit bata pa, dapat sinasabi ko nga yung mga pahinga at ibang mga bagay para makaiwas tayo. So, numbness, yung laging manhid, isang parte ng meron nga tayong pasyente dati, di ba? Sa may wallet lang Kala natin na may ipit ng wallet, stroke na pala.
Kasi ang stroke, hindi agad-agad na buong ulo na i-stroke eh. Merong stroke na maliit na stroke lang eh. May maliit na maliit lang. Paunti-unti ang Oo. pagbabara. Ang bara niya yung maliit. Kaya maliit ang bara, maliit din yung manhid. Diba? Kaya kung medyo duda kayo, papatingin tayo sa doktor. Pero initially, pwede mo na yung mga tinuturo kong mga massage, yung mga pwedeng vitamin B, yung mga ganyan, mga stretching lang muna, baka mawawala naman. At baguhin na yung mga lifestyle natin na ituturo natin. Neurologist, kadalasan papa-CT scan. Diba? Ay, yan ang Ngayon po, papagawa. CT scan or MRI, depende sa gusto ng inyong neurologist. Pero mas madalas na ngayon, MRI. Oo. Pero pagdating sa CT scan, ang ultrasound, yung kanina, yung sakit sa tiyan, kahit sino pwede magpa-ultrasound. Lahat kayo, magpa-check. Walang kaso yun, di ba? Wala namang mga sound lang yun eh. Walang bad effect sa'yo. Pero pag sinabi mong CT scan, MRI, hindi naman ganun ka-bad, pero may konting radiation, konti lang naman. Tapos may dye, may ini-inject. Minsan hindi ko gusto yung dye eh. Yung dye, sa ibang tao, baliwala. Pero sa ibang tao, pag in-inject mo ng dye, nasisira yung kidney, nag-allergy. Sino tatamaan, sino hindi tatamaan? Hindi po masasabi. Parang loto, hindi mo alam eh. Pero maliit ang tsansa. Maliit siguro 0.1 o 0.01. Kaya nga pinapasign kayo eh. At pagkatapos kayong malaboratory ng MRI, uminom po kayo agad para mailabas nyo yung dye na ipinasok sa loob ng katawan. Bago mag-procedure. Basta may edad, 40 and above, basta mataba, may sakit sa kidney, talagang may high blood, yun, mas binabantayan natin. Medyo mas maselan sila eh. Kaya tinitimpla yan. Hindi pwede, kaya yung mga sa comments po, sa medisina, walang dekahon. Sasabihin nyo, Doc, ano gamot sa high blood? Ano gamot sa sakit sa tiyan? Walang sagot sa ganun eh. Bakit walang sagot? Hindi lahat ng tao pare-pareho. Hindi lahat ng tao. High blood na bata, iba ang gamot. High blood na matanda, iba ang gamot. Sakit sa tiyan, di sa taas mo lang. Sakit sa tiyan, iba din yung gamot. Depende kung ano yung sakit sa tiyan. Next, anuhin natin. Number 3. Ito, ang number 3 sintomas na kailangan babantayan. Namamayat ng hindi nagda-diet. Yan. Pag meron kayo nakita, kamusta ka na? Namayat ka ngayon na, namayat. Hindi good news na mayat eh. Kung nag-diet kayo, hindi kayo kumain, okay lang namayat. Pero pag isang tao, namayat ng mga 5 pounds, 10 pounds, pero hindi naman siya nagda-diet, kaming doktor, number 1, papasok sa isip ko, hanapan ng cancer. Magagalit yung mga... hindi sa tinatakot ko kayo kasi bilang doktor, basta may namayat, kailangan ko hanapan ng cancer. Ba't ko hanapan ng cancer? Namayat siya, nakita ko, tapos hindi ko siya hinanapan, may cancer pala. Hindi kasalanan ko yun. Hindi ko siya na-save eh. Hindi ko siya na-save eh. Kayo nakikinig, namayat kayo 10 pounds, nakita nyo, lubog na yung muka. Diba? Hindi naman nagda-diet. Kailangan pa-check na yun. Kasi yung cancer, stage 1 lang, tanggalin natin yung stage 1, kahit stage 2, buhay ang pasyente, abot siya 90 years old, normal. Pero kung pinabayaan natin, hinayaan natin siya, sabihin na, mamayat, wala lang yan. Abot ng stage 3, stage 4, tapos huli na lahat. So, magiging parang conscience ko, fault ko yun eh. Hindi ko nahuli na maaga. Kaya nga lahat ng tips binibigay ko, hinuhuli natin ng maaga yung sakit ninyo. Diba? Yun ang purpose. Kaya kung may namamayat, papacheck tayo. Mga general check-up, ultrasound. Napaka-importante po yun. Pag namayat, punta na tayo agad dun sa inyong doktor. Pagkatapos, maghingi kayo ng ultrasound or i-check up niya kayo, physical exam, malalaman saang lugar ng inyong katawan kailangan ng ultrasound or test. Oo. Hindi naman lahat ng namayat, cancer agad. Meron ding ibang possibility. Pwede mamayat kung hyperthyroid, di ba? Next yan, thyroid. Kung hyperthyroid, mataas ang T3, T4 mo, yan, namamayat yan, nanginginig. So,
mabilis lang yon, mabilis lang gamutin ng hyperthyroid, goiter. Iba pang namamayat, syempre pwede sobra stress, daming problema, pwede rin yon. O mahina lang kumain, pwede yon. Pero kami, lalo na may edad, o kahit bata, tapos namamayat bigla, hindi magandang sign. Kasi yung katawan natin dapat normal din yan eh. Pero hindi ibig sabihin kung mataba ka, ay hindi na pwede magka-cancer. Pwede ring mataba na nagkaka-cancer, pwede ring mataba na may tuberculosis, meron din ganun eh. Or minsan dahan-dahan po yung pagpayat. Pero alam nyo na lumuwag ang inyong damit. So, yun yung senyales. Kasi ang problema po sa cancer ay tahimik siya. Kaya siya nakakainis. Maloko siya, tahimik. Unang-una, stomach cancer, walang sintomas yan. Colon cancer, walang sintomas yan. Liver cancer, lung cancer, lahat. Sa umpisa, walang sintomas habang maliit pa siya. Magkakasintomas yan pag malaki na. Paano mahuhuli? Ay check up natin maaga. Diba? Kaya nga, kinukwento ko sa inyo, maaga pa. Na habang hindi pa lumalala, o minsan sa x-ray, makita mo na yung lung cancer. Liver cancer, ultrasound, minsan nahuhuli na. Diba? Tapos yung mga sintomas, tapos yung namamayat. Kaya ingat po. Isa pa pala, diabetes. Diabetes na hindi nagagamot, Hindi napakataas, controlled ang sugar. pwede rin mamayat. Hindi yun good news na namamayat, ibig sabihin hindi siya controlled. Yan na, pangatlong sintomas. Mamaya tingnan natin questions nila. Number 4, ito, namamaos. Diba, Doc Lisa? Oo. Lalo na kung nanigarilyo kayo, tapos biglang nawala ang inyong boses, Smoker, umiinom ng alak, na maos ng lampas 2 linggo. Palagyan natin, teacher ka, kumakanta ka na maos. Siguro teacher. Or nagbunganga, nagsermon, di ba? Okay lang yon. Pero ang gusto ko mahuli, hinuhuli ko yung mga sakit para mabligtas natin yung buhay nila. Ito nga sa live natin, sa mga nakikinig. Marami lumalapit sa Doc, mabuti na sabi mo, na-check ko na, yung thyroid niya, na-check ko na. So, dagdag one life yon, di ba? Nagpaparami tayo ng life na buhay na naliligtas. Gusto ko libo-libo, gusto ko milyon-milyon maligtas. So, namamaos more than 2 weeks na hindi nawawala. Ipapacheck na natin sa ENT, Doc Lisa. Yes. Meron silang check-up na ginagawa, tinitignan sa computer. Usually, binabayaran ng PhilHealth yun. May silip sila tapos nakita nila sa TV. Kaya po kung may PhilHealth kayo, halos maliit na lang ang babayaran nyo dun sa test na yon. Paggawa po natin, huwag tayong matakot, simple lang po yun. Nakakatakot malaman, pero mas nakakatakot din hindi malaman. 'Di ba? Kasi kadalasan yung pasyente, mas maganda pa rin alam para maayos. Lahat naman pwede ayusin. Kasi itong problema sa vocal cords, pag po naagapan, mas napapahaba po ang lifespan. Medyo maganda itong ganitong mga bukol kasi maganda yung prognosis o yung pagpapahaba ng buhay. Kaya huwag nating patagalin. Yes, so yan ang binabantayan natin. Tapos, number 5, symptom na kailangan bantayan. Ito, kahit anong bukol sa katawan. Ito, common sense. Kahit anong bukol. Nakapanyo sa breast nyo. Syempre, bukol sa suso. Kailangan talaga, di ba, Doc Lisa? Yun sa talaga may leeg, number 1. sa may kilikili. Sa breast, sa kababaihan, talagang number 1 killer. Number 1 killer sa Philippines ng kababaihan, breast cancer. Yan ang number 1, breast. Sa lalaki, I think parang lung cancer, baga, smoking. So sa babae, ano pang bukol binabantayan dito sa leg? Merong maliliit na bukol na kulani lang. Siguro mga 1 cm o 1.5, pwede mo sabihin na kulani lang, na gumagalaw. Pero kung medyo malaki, medyo marami, babantayan natin. Baka hindi mo masabi, merong mga lymphoma, kahit dito sa baba, binabantayan natin. Kahit din sa tiyan, sa katawan, ibang parte, i-check din natin yan. Kasi posibleng masamang sintomas. Okay?
Hindi naman ibig sabihin na masama, pero at least malay nyo meron. Kasi sa dami ng mga pollution, yung mga kinakain natin na hindi healthy, marami nagkakasakit ngayon eh. Para makaiwas dito sa cancer, magbibigay lang tayo ng mga basic tips kasi ito yung kinakatakot natin lahat, di ba? So, yun yung 5 symptoms. Number 1, sigarilyo. Kailangan talaga itigil. Kahit sabihin nyo, ba't yung iba naninigarilyo, nabubuhay pa rin, swerte na nila yon. Baka, wala namang 100%, pero yung chance mo na magkaroon ng bukol, mas mataas kung naninigarilyo. Yun lang masasabi natin. Sa mga kakilala natin na nag-smoke, minsan kung kailan katandaan nila, doon lumalabas yung sintomas hindi agad-agad na nagkaroon pala ng bukol. Minsan, 60, 70 years old. 80. Hindi mo sabi. So, pangalawa, kahit yung alak. Sobra daming alak, hindi rin maganda sa atay, sa tiyan, sa bituka. Posible rin, lalo na sa liver cirrhosis. Sabihin ng iba, konting red wine, pwede siguro, kaya lang, pag nasanay kayo sa konti, doon nagpapadami. Pangatlo, sa mga nakatira sa mga city, Maynila, Cebu, di ba? Air pollution. Air pollution ang kalaban natin. So, ayaw rin natin masyadong air pollution, di rin maganda sa baga. Pagkain, Doc Lisa, ng matataba, marami ng pag-aaral iwasan natin mga taba ng baboy, baka. Kailangan tapyasin natin. Ito kasi meron na talagang pag-aaral to eh. Talagang proven na pag mas kumain ka ng isda, gulay, konting prutas, talagang mas nababawasan yung chance. Napag-aralan na to, libo-libong tao, ang dami ng medical studies, proven na talaga to. Basta prutas, gulay, isda, bawas ka ng cancer risk. Siguro mga between 3% to 10% mababawasan. Tapos pagkakain ka talaga ng kung ano-ano, laman loob, tumataas talaga yung cancer risk eh. May benefit kasi in fruits and vegetables. Meron siya, hindi lang mga vitamin A, C, E, hindi lang yan eh. Bukod sa vitamins, meron pa siya talagang added benefit eh. Ang nakakataka dito, di ba yung iba sasabihin, inom na lang ako ng vitamins, pwede na to. Wala pang pag-aaral sa alam ko, sa panahon ngayon na nagsasabi na pag uminom ka ng vitamins, mas mahaba ang buhay mo, mas nakakabawas ang cancer. Wala pang ganung pag-aaral eh. Na-try na nila eh. May vitamins, walang vitamins. Kung malnourished ang isang tao, pwede yung vitamins. Pero yung pampahaba ng buhay, hindi pa siya proven eh, na may tulong yung tableta. Pero ang pagkain ng prutas, gulay, isda, yan napatunayan na. So, ibig sabihin, itong mga pagkain, palagay natin dalandan. Hindi lang vitamin C laman yan eh. Maganda yung ginawa ng Diyos eh. May mga secret pa yung dalandan, lemon, saging. Meron pa siyang secret component na pag pinag-aralan, mas mahaba ang buhay ng kumakain nito. Kaya hindi pa makuha ng tableta eh. Kaya para sa akin, kain ng masustansya, dyan na lang natin lagay yung budget natin, mas makakahaba ng buhay. Yes, kasi itong gulay prutas may mga antioxidants po siya, maraming vitamina at mineral. Okay? Tapos, syempre, yung mga seasoning, konting bawas sa mga alat, alat ng kalaban natin, sa high blood, sa manas, alat. Minsan sabi nila, possible din daw cancer. Laging mainit ang ulo, 'di ba? Laging stress. Ang dami ng pag-aaral niya. Yung iba kasi ayaw maniwala eh. Sasabihin pag mas malamig ang ulo, less stress, ganun talaga. Siyempre kung mas mainitin ang ulo mo, subukan niyo po, mainit ang ulo, kunan ng blood pressure. Sigurado mataas, 'di ba? Pero pag malamig ang ulo, kalmado, kita mo bababa yung blood pressure. Ganun lang po 'yon. And last 2 tips para makaiwas sa cancer, alamin yung lahi. Kung yung lahi nyo, may lahi kayo ng breast cancer, so ingat na. May lahi ng kahit anong cancer sa tatay, sa nanay, sabihin, pwedeng mamana sa dugo. May lahi ng mataas ang kolesterol, o na heart attack na maaga, may diabetes, pwedeng mamana.
Kaya pag namanan nyo to sa dugo, mas mag-iingat tayo sa mga sakit Mas na to. bantayan po yung ganong sakit. And last tip, yung yearly check-up, Doc Lisa. Yes, sa yearly check-up, marami tayong malalamang mga datos para maggamot agad kung kailangan gamutin, kung kailangan baguhin ang ating lifestyle, kailangan mag-exercise na makakatulong sa ating katawan. So, yun po yung purpose ng pagkakaroon ng yearly check-up. Bukod pa dun sa physical exam o yung pagkapa ng doktor. So, marami tayong makukuhang mga bagay o kaalaman kung paano ingatan ng ating katawan. Yes, tinitingnan ko to. Yan. Masakit ang tiyan, nahirapan huminga, nai-stress, nabasa ko. At sabi niya, depressed siya. Actually, pag depressed or stress, lahat ng sakit mararamdaman. Yes, sakit ulo, makulo ang tiyan, dumi ng dumi. Okay, so ito yung first part natin. Sana nakatulong po sa inyo. Itong mga tips natin, pwede nyo po i-like, i-share, subscribe din sa channel natin para po makatulong sa inyo. God bless po. Gagawa rin tayo ng part 2 kasama si Doc Liz.